Hello, magandang araw sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin, konting kwento. Kwento-kwento lang tayo ngayon guys sa live na to. I'm gonna share with you papaano naging vehicle ang network marketing para makaretire ako for good sa pag-abroad. Sino gustong marinig yan? Ayan. So anyway, for those na first time pong mag-follow sa akin, my name is Gerard Claudio and thank you po for following me on this page. I am creating content all for network marketers kasi iniwala ko sa industry na to. At the same time, naniniwala ako na marami rin kailangan ma-improve sa industry natin. Kung nag-agree kayo, sinasabi ko na there's a lot of things to improve as well. So, kung nakikinig ka sa akin, welcome. welcome. Okay, I'm also streaming this I'm streaming right now on Facebook. I'm also posting this on YouTube and on Spotify. So, Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio sa YouTube, sa Spotify, and dito sa Facebook. Pinoy MLM Tactics. So dito sa Facebook ang pangalan ko Gerard Claudio. But for YouTube and for Spotify, it's Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. Sorry naman, paulit-ulit ako. So anyway, let me tell you some of the story. I am a former seafarer. No, yun po yung pinaka-career ko before po ako pumasok sa network marketing. And before po ako pumasok sa mundo o sa industriya ng network marketing, wala po akong ibang business na alam na gawin. In fact, I'm so grateful of this industry kasi sobrang dami ko talagang natutunan dito. Like dito ako natutunong magbenta, dito ako natutong mag-negotiate kasi kung hindi dahil sa industry nito guys, ewan ko lang, baka hanggang ngayon nagbabarko pa ako, no. Ang alam ko lang na skill set is mag-abroad. Magtrabaho sa barko, no. Ano po ako, deck nasa, alam mo yun, yung magiging kapitan sa huli. So ganun. So yun po yung career ko. Yun yung career path ko. And when I saw network marketing, sinabi ng kaibigan ko sa akin, kwento lang. Sabi niya, Gerard, alam mo ba yung kinikita mo sa abroad, kaya mo kitain dito sa Pilipinas? Yun ang basically yung sinabi niya sa akin. And piniliwanag niya yung company, pinalagay yung compensation plan, piniliwanag niya lahat, mga results and testimonies. And ako, in me, talagang wala ako masyado naintindihan. Alam mo yun? Pero isa lang yung naintindihan ko. Sabi ko talaga, totoo ba yung sinasabi niya? Na ang negosyong to, ang magbibigay sa akin ng oras, or makapagbigay sa akin ng chance para makauwi sa Pilipinas for good. And so, to cut the long story short, I just believed my friend. Imagine nyo guys, wala akong alam sa business and all. I just believe in my friend, and then I attended trainings, and there I decided, sabi ko, I'm gonna go all in this industry. I will go all in into this industry. And to cut the long story short, the rest is history right now. I've been in this business for more than 10 years. I'm sticking to one company up to till now. Siguro, sa akin lang naman to, no? Blessed lang ako na na-meet ko yung ganitong industry. At the same time, blessed din ako na na-meet ko yung maayos na company. Kasi guys, may factor din kasi yung company na sasamahan mo sa success mo sa network marketing. At the same time, yung community at saka coach na nag-guide sa'yo. All of these three, may factors ito. Okay? Hindi natin pa rin sabihin na ikaw lang yung factor. Malaking factor kasi kahit gano'ng kakagaling, kung yung company na sasamahan mo hindi gano'ng kaayos, just to say this, not all companies are created equal. Ngayon, may kani-kanyang strengths ang bawat company. But not all network marketing companies are the same. Sa mata ng hindi nasa network marketing, pare-pareho lang yan. Pero kung titingnan mo talaga, hindi po magkakapareho yun. So there are companies na maayos. Okay? May mga companies naman na, alam mo yun, wala silang future goal, wala silang ganun. Alam mo yun, they just wanted to start a company and that's it. Alam mo yun. Anyway, so going back, I chose a decent company, naka-choose ako ng magandang company, naka-choose ako ng maayos na community. May mga coaches kami that time who was guiding us. So, paano naging bridge ang network marketing? Well, number one, because network marketing is leverage naman po talagang ibibigay sa'yo na income. Kasi, imagine mo kung nagsimula ako ng business na traditional, okay? Imagine mo kung traditional yung business na sinimulan ko, halimbawa, nagputa pa ako ng restaurant. Sabi ko parang wala akong skill set for that. Nakuha niyo ba yun? Like, paano ako sisimula ng restaurant? Or maybe nag-franchise ako. Alam mo yun, ang dami talaga. Like, kahit mga seaman, mga OFW, ang dami yan. Mga car wash, mga repair shop, mga ganun.
mga laundry. Parang I feel like, kaya ko ba yan? So wala. Pero what I love about network marketing is, you just started with a capital, and then aralin mo lang yung sistema. Hindi ko sinabing madali, pero simple siya. Hindi siya komplikadong maunawaan. Alam niyo ba guys kung ano nagpapakomplikado sa network marketing? Alam niyo kung ano? Tayo. Ikaw ang nagpapakomplikado sa network marketing, di ba? Yun yung nakita kong difference ng network marketing compare sa ibang income opportunity. Ngayon, marami ng mga income opportunity, may yellow basket na sa TikTok, mga affiliate and all. But even that, believer pa rin ako ng network marketing. Okay? Pero kailangan siyang gawin ng tama. So, paano naging bridge? Okay? So, maayos na company, community, tsaka coach, mahalaga yun. No? And along the way, na-realize ko, ang ginawa ko pala, nung nagsimula ako, alam niyo ka ano? Nag-let go ako ng mga baggages at distraction. Yun ang ginawa ko. Hindi ako nagdagdag ng distraction, nag-let go ako. I realized, sabi ko, bakit ang daming magagaling sa network marketing? Nakalat ang resulta. Alam niyo kung bakit? Dahil kalat ang utak. Ay, na-realize ko lang yun. Kasi guys, hindi naman ako magaling eh. Nung nagsimula ako dito, maayos ako magsalita. Maayos ako magsalita. Pero yung may selling skills at saka merong mga skills for sales, wala talaga ako. Never ako nakabenta. Sa network marketing lang ako nakabenta. Pero kung meron ako isang bagay na ginawa, yun lang talaga guys. Nag-let go ako ng mga baggages. Na-remember ko, after ko nag-join, sumampa ako sa barko, and then 7 months after, nag-decide ako mag-full-time. Guys, hindi ako nagre-recommend na mag-full-time ka kagad kung wala kang how should I say this? Hindi ba maayos ang cash flow mo? Kasi it's really a big risk. A lot of people doesn't know how to handle their emotions kapag hindi pag hindi na pumapasok yung pera. Kung ano may nagagawa. So, but basically, yun ang ginawa ko. No, ngayon, nung nag-full-time ako, syempre, wala akong ibang income, guys. Network marketing lang. Guys, grabe yung income ko no. Hindi mo abot na. Kasi the first months ko, kasi nakakatawa talaga. Ang daming kong pwedeng options. Pero sabi ko, nandito na ako eh. Sabi ko, itotodo ko na to. Itotodo ko na to. Kung hindi ako magkakamali, guys, yung kinikita ko sa barko, nakuha ko siya sa network marketing. Hindi nga siya ganun kabilis eh. Nasa 1 year and 4 months, bumalik ako sa income ko monthly sa barko. Nag-solid siya at nag-double siya after 2 years. So, ba't ko sinasabi to sa inyo? Hindi sapat na magaling ka lang. Yun ang realizations ko. Yun ang na-realize ko. Agree ba kayo? Type nyo nga agree sa my chat kung agree kayo. By the way, kung first time nakikinig sa akin, okay lang ba pakidrop sa chat first time para makita kita? Hindi sapat na magaling ka lang. Hindi sapat na magaling kang, swabe ka na tao. Alam mo yun? Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kahit genius ka, kung distracted ka, matatalo ka sa buhay. So, totoo lang, sinasabi ko. Hindi ka aangat sa network marketing kung distracted ka. Wala po akong nakitang network marketer na bumulusok na distracted. Agree ba kayo? Type nyo nga agree sa may comment ko, agree kayo sinasabi ko. Type nyo, agree! Tama? No? Tama ba? Kung distracted, gusto to lang. Meron akong isang company na tinitraining, yung CEO tsaka president, tsaka yung vice president, hinar ako to train their whole network marketing team. Company nila. And, syempre, to create the training program for them, nag-a-adjust ako, nag-i-innovate. Parang ini-improve ko sila kung ano yung need nila. And one thing na napansin ko, guys, ang dami nilang maayos naman yung company. Like, kailan sabi, coach, paano mapalapad mo pumultiply yung duplication? Sabi ko, sige, tingnan ko muna. Hindi ko masasabi, pero may idea ako kung ano. Marami silang mga distributor na ganito yung statement. Parang, okay naman yung company, pero dito kasi ang company, tapos dito rin ako. Pag ganun yung sinasabi, sabi ko dun sa president, sabi ko, bakit? Meron pang isa, nagtumayo. Sabi niya, ano lang naman part-time ko lang ginagawa to. Ganun yung statement. Parang walang energy, parang nahihiya pa siyang i-admit na involved siya sa company na yun. Ngayon, tumayo ako.
in one of the trainings. Sabi ko, hindi pwedeng ganito, sabi ko. I mean, sino dito ang gustong yumaman sa ganitong business? Sino dito ang gustong yumaman sa negosyong ito? Taas sila ngayon, taas. Ganun. Sabi ko, kung gusto nyo yumaman, hindi po pwedeng side quest mo lang to. Kaya nauso sa network marketing, guys, yung key phrase na part-time mo siyang ginagawa, part-time ka pero full-time attitude. So sa akin, for me to focus and to really give my 100% into the business that I was building, I let go every form of distraction. Yun yung ginawa ko. Iba't iba ang form ng distraction sa bawat isa. Ang iba, pera. Pag walang pera, ngarag ang utak. Ang iba, emosyon, very emotional. Ang iba naman, madaling madistract sa barkada. Ang iba, nadidistract pag wala ng excitement. Ang iba, nadidistract dahil wala silang personal system to really build themselves. To really build their routine. I mean, kanya-kanya tayo ng distraction. Pero you have to identify and you have to eradicate it as soon as possible. Kung gusto mong bumulusok o umusad sa network marketing business mo, sinasabi ko na. Kasi kahit wala akong nakitang magaling na distracted, na nanalo sa business na to, kahit sa buhay. Hello, De Jeremiah, Chinky Katubig, Nasser Giamil, tama ba? Hello. Emmy Sabidra, Mushroom Coffee, hello. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Type niyo nga learning ko, natututo kayo sinasabi ko. So, hindi ako magaling, pero I make sure na hindi na nga ako magaling, distracted pa ako, di ba? Eh, wala na, double dead na ako. So, ang ginawa ko, I let go every single thing na magpapadistract sa akin. So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, nakikinig ka sa akin, gusto mong umusad sa network marketing, gusto mong yumaman dito, gusto mong bumulusok ang business mo, ano yung mga bagay na nagpapadistract sa'yo? Hindi trabaho, guys. Kasi lahat tayo may trabaho. Madalas na mga network marketers, may trabaho. Ako, full-time ko yung ginagawa ang pagbe-business. Pero sa mga part-timer dito, huwag mo sabihin may trabaho ako. Hindi trabaho yun. Hindi trabaho. Pagmamanage ng oras. Yung disiplina sa oras. Maliwanag? Tama ba? Kaya ako sinasabi to na maraming gustong yumaman, pero kukonti ang yumayaman. Kasi dito nagkakatalo. Ang mga yumayaman, guys, na self-made, yung talagang galing from scratch tapos umaangat sa buhay. Hindi magagaling ang karamihan, pero grabe sila, relentless yung focus nila. Relentless yung focus nila. Sinasabi ko sa inyo. Relentless yung focus. Walang iba, yun nan talaga. Ngayon, is it a guarantee na full-time ka sa network marketing, focus ka? Hindi. Maraming mga full-time na kalat ang schedule sa isang araw. Meron akong nakausap last time, sabi ko, full-time ka, part-time? Sabi niya, coach, nandito ako sa office. May term siya, nag-hub daw siya. Ano yung hub? Parang they stayed in one they stay in one apartment tapos nandun sila sa loob. Okay. So sabi ko, ilan yung kinausap? Ilang presentation mo today? Sabi niya, wala pa nga coach eh. Sabi ko, ano ka full-time ka? Anong ginawa mo buong araw? Alam mo yun? I mean, you can be full-time, pretending to be full-time in network marketing, pero kung yung scheduling mo, wala ka namang ginagawa sa isang araw, hinuloko mo sarili mo. Distracted ka. Bakit walang activity? Ba't walang client? Ba't walang guest? Make sense? Tama ba? Hindi kasi mahal yung package namin. Hindi sa package yun. Hindi sa package yun, guys. Hindi guarantee na 3,000 lang ang startup, yayaman ka, hindi. Hindi guarantee ang package. Dito kasi walang maintenance sa amin eh. Sa iba kasi may maintenance. Hindi guarantee na walang maintenance, yayaman ka. So, ba't ko sinasabi to? Okay? You wanted to win in network marketing. Okay? Gusto mong umusad sa network marketing. Ano yung mga nagpapadistract sa'yo? I-let go mo. Tanggalin mo yung mga baggages na nagpapahirap sa'yo na tumakbo sa network marketing business mo. Kapag nagawa mo yan, maniwala ka sa akin, kahit hindi ka magaling, makikita mo na mas uusad ka sa mga taong magaling, pero kalat ang effort. Make sense? Tama ba? Hello, Catherine Nicomides. Thank you, Jeremiah. Maraming salamat sa pag-appreciate. Appreciate ko yung comment mo dito. Okay?
Natututo ba? By the way, if you're first time here, thank you po sa panonood. And nakita niyo dito yung sa comment sa baba. If you haven't got this course of mine, this is one of the most amazing course. The Pinoy Network Marketing Success Blueprint. It's only 899, 90%. Hindi ko pa tinataas. Pero, I mean, it's still 90% discount right now. So check the link below if you want to grab the access to this course. Dito talaga all tactics and strategy yung tinuro ko dito. Okay? Para at least you can get more sign-ups, more pay-ins, and go. Alright? So yun naman for me, guys. I hope may natutunan kayo dito. If you find value to this, tag nyo yung mga teammates nyo dito. Share nyo to sa mga group chats ninyo. And ang pangarap ko at ang goal natin is maging maayos ang pagbe-build natin ng network marketing business kahit nasa ang kumpanya ka. Basta maayos ang kumpanya, walang mga ethical na mga kalokohan ang ginagawa sa loob, stick to that company and bubuluso ka dyan. And I believe that will be your way for your wealth. Tulad na nangyari sa akin at sa thousands sa mga network marketers na nabago ang buhay dahil sa network marketing industry. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.